Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-like, share, and click the subscribe button and the notification bell para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Dinamdam ni Mia ang nalaman. Halos gabi-gabi siyang umiiyak, kaya sa tuwing gigising siya'y mugto ang kanyang mata. At dahil din doon, ay unti-unti na namang nangangayayat ang katawan niya. Napansin niyo ni Aling Bining. Ngunit, sa tuwing tatanungin siya nito, hindi niya sinasabi ang katotohanan. Patuloy pa rin siya sa pagsisilbi sa asawa, na kulang na lang ipaliguan to, at patuloy din ang pakikipagrelasyon nito kay Angelica. Araw ng linggo, walang pasok si Victor. Inutusan siya nito na mamalengke. May darating daw tong bisita. Jogging pants na kupas at isang mapusyaw na black t-shirt ang suot niya. Nakapusod din ang buhok niyang hanggang kalahati na ng likuran, na dati-rati ay hindi niya nagagawang magpahaba ng buhok. Habang pumipili ng mga bibilhin, ay di sinasadyang nasagi niyang isang babae. "I'm sorry po." Napanganga siya na mapangsino ang nabunggo niya. "Mimi? Mia? Ikaw ba yan?" Maging si Mimi ay napanganga rin at hindi lubos na makapaniwala sa itsura niya ngayon. "Oh my God!" Natutok nito ang sariling bibig. "What happened to you?" Hinagod siya nito mula ulo hanggang paa. Kagat labing napuyuko na lang siya hanggang sa mapuluhan niya siya. Wala na nga siyang dapat pang itago sa kaibigan. Nahuli na siya nito. Namalaya na lang niya na magkatabi na sila sa upuan at malaya silang nagkukwentuhan rito tungkol sa kanyang buhay sa piling ni Victor. Lahat ipinaalam niya rito, maging ang pakikipagrelasyon nito sa dating sekretarya nito. "Oh my God, natitiis mo yun, Mia?" Tanong nito na nanlalaki ang mata. "Wala naman ako magagawa eh." "Meron!" Mariing tugon ni Mimi. "At habang maaga, may pagpipilian ka. Umuwi ka na sa inyo. Huwag ka na magpaalila sa taong yan. Inalila ka na? Inuputan ka pa sa ulo? Wake up, Mia! Hindi na uso martyr ngayon." "Hindi ko kayang iwan si Victor, Mimi. Hayaan mo na lamang akong ganito. Naniniwala naman ako na matatanggap din niya ako bilang asawa." Naihilamos ni Mimi ang palad sa sariling muka. "My God, Mia! Naririnig mo bang sinasabi mo?" Angil nito sa kanya. "At kailan ka pa niya matatanggap? Kapag butot balat ka na? Habang nasa kabaong ka na?" Napipilan si Mia. Sinuri niya ang sarili, malaki nang ipinagbago niya. Mula sa magandang hubog ng katawan, ngayon halos kalahati ang nabawa sa timbang niya ngayon. Maging ang mukha niya at kulay ng balat na rin. "Umuwi ka na lang, Mia, kay Tita Olivia." Napailing siya. "Hindi ko iiwan si Victor. Hindi ko iiwan ang obligasyon ko sa kanya bilang asawa." Si Mimi naman ang napailing. "Hindi na ikaw kaibigan kong si Mia. Nilamon ka na ng pagmamahal mo kay Victor." Tugon nito na nangingilid ang luha. "Mahal ko si Victor, Mimi, at lahat ay titiisin ko makasama lang siya." Maging siya ay naluhana. "Gumising ka nga!" Angil nito. "Pinakasalan ka niya para alipilin ka lang. My God, Mia! Matalino ka naman, pero hindi ko alam kung bakit napakabobo mo pagdating sa pagmamahal sa kanya. Hindi ka man sinasaktan pisikal, but look at yourself. Ibang-iba ka na sa Mia noon." Galit na sabi nito, kasabay ang mabilis na pagtayo at iniwan siya. Habang tingin na lang niya ang kaibigan, nakakaramdam siya ng pagsisisi sa nabitawang salita. Tama naman ang kaibigan niya. Bobo siya pagdating sa pag-ibig. Hindi niya iniisip ang kalagayan niya
at wala nang laman ng isip niya kundi ang matatanggap din si Victor. Martyr nga siya. Ngunit, hanggang kailan nga ba niya kaya magpakamartir? Hanggang kailan siya magpapaalipin sa asawang hindi siya kayang mahalin? Tumayo siya at pinahid ang luha. Hanggang nandirito siya sa puso ko, hindi ako mapapagod na mahalin siya. Hindi ako mapapagod na pagsilbihan siya. Hindi ako mapapagod na umasa na sa ngalan ng pag-ibig. Buo ang kumpiyansa niya sa sarili at walang sino man ang mapapasuko sa kanya. Bit-bit ang mga pinamili ay may ngiti sa labi siyang bumalik sa bahay. Ang tagal mo naman. Sinalubong siya ni Victor, halatang mainit ang ulo. Pasensya na, traffic eh. Dahilan niya. Hindi na lang niya binigyan ng pansin ang masamang tingin nito sa kanya. Agad na niyang inalis sa plastik ang mga pinimili at tinulungan si Aling Bening. Hindi siya marunong magluto. Yun na yatang hindi niya agad-agad matututunan. Kaya't ang biyanan niyang babaeng nagluluto. Nasa kalagitnaan na sila ng pagluluto na may marinig silang dumating. Nandiyan na yatang bisita niya anak. Bilisan na natin. May ngiting sambit ni Aling Bining na naghahalo ng niluluto. Matatapos na po ako, ma. Habang naggagayat ng mga gulay si Mia, ay naririnig niya ang mga tawanan at usapan ng nasa sala. Unti-unti ay nawala ang pinungiti niya sa labi at para makatiyak ay tumayo siya at sinilip ang mga ito. Nabigla siya at hindi agad nakakibo na mapagtantong tama ngang nasa isip niya. Mia, tapos ka na ba? Ano bang ginagawa mo riyan? Sa halip na magsalita, ay bigla siyang napasugod kay Aling Bining at sa balikat nito'y umiyak siya ng umiyak. Lumigay na ang dibdib niya. Hindi na niya kayang tiisin ang sakit. Lubahan naman na nagulat ang ginang sa inasal niya. Panay ang tanong nito sa kanya kung bakit, ngunit hindi siya tumutugon. Tanging pagluha lang ang nagawa niya. Maya't maya pa'y pumasok si Victor. Ma, ang tagal naman ng pagkain. Hindi pa ba kayo tapos? Biglang bumitiw si Mia sa pagkakayakap sa ginang at mabilis na pinahid ang luha sa pisngi niya. Nasa mukha pa rin ng ginang ang pagtataka nang mapatingin siya rito. Anong nangyari riyan? Siya na ang tumugon. Wala, napuwing lang ako. Nakayo kung binalikan niya ang paghihiwa ng gulay. Nag-iinerte ka na naman kay mama. Sabi nito sa kanya. Victor, tumigil ka nga. Oo na. Magpapakabihib ako dahil may bisita ko ngayon. Sino ba yung mga bisita mo, anak? Napakarami ng pinaluto mo sa amin. Naputol ang pagsasalita ni Bening nang may lumapit na babae at yumakap pa kay Victor. Magandang araw po. Bati nito. Bakit pumunta ka pa rito? Mangangamoy uso ka lang dito. Malambing na tinig ni Victor. Nagkatitigan si Mia at Bening. Nahulaan na ng huli kung bakit siya umiyak. Sandali niyang itinigil ang ginagawa. Nakapanliliit ng sarili. Tila isa siyang langgam na inaapakan ng isang higante ng sa sandaling yon. Wala siyang magawa kundi ang itago ang sarili. Anak siya ng kilalang tao. Pero heto siya't daig pang isang mustacha. Pero, bakit pa nga pa siya magtatago? Marahil alam na ni Angelica kung ano siya sa buhay ni Victor. Lumapit si Bening sa anak. Sino siya, Victor? Ma, sa Angelica po. Girlfriend. Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi nito na nagpatayo kay Mia. Napakapit siya sa braso ng ginang na nasa mukha ang matinding galit. Napakawalang hiya mo na, Victor. Ginawa mo ng katulong dito si Mia. Pati ba naman sa babae mo dadalhin mo pa rito? At sa pamamahay ko pa? Anong klase kang asawa? Hiyaw nito. Ma, nagmamahalan po kami na Angelica. Siya po talagang mahal ko. Alam mo namang napilitan lang akong pakasalan si Mia. Isang sampal muli ang dumapo sa pisngi nito. Ma, tama na po. Awat naman ni Mia na nakaalalay sa ginang. Hindi dahilan na sinasabi mong hindi mo mahal si Mia, Victor.
Hindi dahilan na napilitan ka lang pakasalan siya. Kaya nga'y gumagawa ka na ng kasalanan. Diyos ko anak, ano bang nangyayari sa'yo? Hayag nito na napahawak pa sa noo. Napatiimbagang si Victor. Ang katabi naman nitong sa Angelica ay walang kagalaw-galaw at napayuko na lamang sa tabi nito. Kung nagmamahalan kayo, hindi ako tututol anak. Pero anak, may pananagutan ka na, may asawa ka na. Hindi ko siya mahal ma. Giit ni Victor. Lalong naliit si Mia sa narinig. Kaharap naman nila sa Angelica. Kulang na lang ay ipukpok nito sa kanyang ulong binitiwang salita. Anak, naintindihan mo bang nais kong sabihin sa'yo? Kasalanan ng iyong ginagawa. Maling-mali sa paningin ng tao at sa Diyos. Dama ni Mia ang panginginig ng katawan ng ginang. Matama na. Hayaan na lang po natin sila. Baka kung mapaano pa po kayo niyan. Magpahinga ka na po. Ako na po magtutuloy ng ginagawa mo. Pilit niyang pinapakalma ang ginang. Sumagi sa isipan niya ang ina na nagpakadalang na niyang makita. Ina na niya ang turing dito at natatakot siyang baka may magkasakit din dito tulad ng ina niya. Mia, paano mo ba nagagawang pakisamahan ng anak ko? Napakabait mong asawa. Napakabuti mong manugang sa akin. At sa kabila ng lahat ng ginawa sa iyo ng aking anak, hindi ka nagtatanim ng galit. Umiiyak na ito, kaya't niyakap na lang niya ang ginang. Tama na po ma, okay lang po sa akin ang lahat. Hindi niya maintindihan na sa kabila ng sakit na nararamdaman, ay ganoong salita pang lumabas sa bibig niya. Si Benning ang unang humiwali sa kanilang pagkakayakap. Napahawak to sa dibdib na ikinabahala niya, hanggang sa bumagsak na ito sa sahig. Takot ang namamayani sa dibdib ni Victor habang nagmamaneho ng sasakyan. Nasa huling upuan ang walang mali niyang ina at si Mia na labis-labis din ang pag-aalala. Nakaunan ang ginang sa hita nito at mayat-maya ang ginagawang paghaplo sa ulo nito. Alam naman niyang mali ang ginagawa niya, pero madidiktahan ba ng puso niyang umibig? Ilang araw pa lang na nakakabalik si Angelica. Ayon sa dalaga ay nagpalipas ito ng sama ng loob sa probinsya at nang muli silang magkita ay hindi niya napigilan ang sarili. Muli niya itong sinuyo at sinabi na hihiwalayan na rin niyang asawa. Kung kinakailangang ibalik niyang kumpanya kay Olivia ay gagawin niya. Bumalik lang ang kanyang minamahal. Nang sinabi ni Mia na nagkita sila nito, iyon ang araw na nagkabalikan sila ni Angelica. Napakasaya niya ng araw na yon. Nadagdagan pa ang sayang nasa puso niya nang pumayag itong ipakilala siya sa mga magulang. Hindi niya naisip ang magiging kahinatnan ng ginawa na kahit mali ipinagpilitan pa rin niya. Nasigawan pa siya ng ina at ngayon itiyak na namang lalayo ang babaeng kanyang minamahal dahil sa nangyari. Ma? Tinig ni Mia. Sinilip niya sa salamin ang mga nasa likod. Nagkamalay ng ina niya. Ma, kamusta ang pakiramdam mo? Mahinahong tanong niya. Anong nangyari? Nawalan po kayo ng malay ma. Si Mia na ang sumagot. Huwag po muna kayong bumangon. Baka mahilo pa kayo. Saan tayo pupunta? Sa hospital ma. Sa pagkakataong yon, siya na ang sumagot. Bakit niyo ako dadalhin doon? Iuwi mo na ako roon ngayon din. Matigas nitong tinig. Ma, kailangan yung ipa-check up para makasigurado tayo. Ayoko sa hospital at isa pa wala akong pera na panggastos. Ma, wag ho kayo mag-alala. Ako na hong bahala sa gastusin. Ang importante ay masuri kayo. Umasim ang anyo ni Victor matapos. Napakayabang mo talaga. Anong kala mo sa akin? Walang pera? Asik ng isipan niya. Pagkarating sa hospital, ay agad namang iniskaso ni Benning matapos niya makipag-usap sa naka-charge na nurse sa ER. Pinakonfine na niyang ina upang masuri ng maayos ang doktor. Nang mailipat ang ginang sa private room, ay nagpaalam muna siya kay Mia. Uuwi lang ako.
para maikuha ko kayo ng mga gamit. Tinig niya. Okay. Timing tugon ng asawa. Uuwi saan? Sa poder ng kabit mo? Naku, Victor, kung sumiyang nabibilog mong utak niya, ako hindi. Isang beses ka na nagkamali at hindi mo na ako mapapaniwala sa mga alibay mo sa akin. Ma, tama na. Lumapit siya rito at nilambing-lambing ang ina. Baka ikumapaano ka na naman. Hinagkan niya to sa noo. Alam niya ang kahinaan nito at tiyak na yang tatahimik na ito. Naiinis ako sa iyo, Victor. Kung ibang napangasawa mo, tiyak na kalbo na kayo ng babae mo. At ng kapal pa ng mukha mo, pumunta pa sa bahay na alam nitong naroon ng legal na asawa. Kung hindi ka pa manuknukan ng landi. Angel nito. Napipilan si Victor. Napasulyap na lang to sa asawa at doon inapagtanto kung gaano kalaking pagkakamali ang nagawa. Nagyuko ang paningin nito na magtama ang kanilang mata. Noon lang niya napagmasdan ang itsura nito ngayon. Mula sa isang tila prinsesa, ngayon simpleng-simple na lang. Nangangayayat na rin to. Nangingitim ang gilid ng mata na marahil isa pagod at puyat. Hindi niya namalayang unti-unti na pala siyang dinadala ng paa palapit dito. Napaatras ito nang halos ilang dangkal na lamang ang agwat niya rito. Ako nang bahala kay mama. Bigla siyang natauhan. Walang salitang lumabas sa bibig niya at pinili na lamang na lumabas ang silid. Pagkapinid siya ng pinto ay nanlupaypay siya. Napahinga siya at dumiretso ng sasakyan. Inapuha pa niya ang cellphone at tinawagan sa Angelica. Hindi na to nakausap matapos ang nangyari sa kanya. Ngunit, hindi nito sinasagat ang tawag niya na lalong nakapagpalupaypay sa kanya. Pagkarating sa bahay, ay agad siyang sinalubong ng suntok ng ama na labis niyang ikinabigla. Hindi siya nakaiwas at tumama yun sa kanyang panga. Wala ito na mangyaring insidente sa ina niya. Tanging si RJ ang nasa loob ng bahay nang isugod nila sa hospital ito. Nakita mo ng resulta ng mga ginawa mo? Galit ang mata niyang nakatuon sa ama habang hawak ang pangang nasaktan. Ano bang pakialam mo? Lalong nagalit si Gary. Mabuti na lamang at agad na nakalapit dito si RJ. Kinapitan nito ang ama. Pa, tama na po. Kuya, tumigil ka na. Maling-mali ka na talaga eh. Tinig pa nito. Kahit batugan na ako ngayon, respetuhin mo pa rin ako dahil akong ama mo. Nagkaroon ka lang na maayos sa trabaho, naging masama ng ugali mo. Batugan man ako, pero ni minsan, hindi ko sinaktan ang damdamin ng ina mo, Victor. Paano kaya kung nalaman nung mayroon akong ibang babae? Ano kaya mararamdaman mo? Tanong nito at mabilis na tumalikod. Dating truck driver si Gary at simula na maaksidente pinahinto na ito ni Bening na magtrabaho. Isa sa ikinatampo nito ay wala ni 5 itong natanggap mula sa kumpanyang pinasukan. Wala rin itong natatanggap na anumang benepisyo dahil hindi hinilogan ng kumpanya. Naiwang tulala si Victor sa sala. May punto ang kanyang ama. Dati pa'y wala siyang nabalitaan na niloko nito ang kanyang ina. Sobrang sweet nito sa ina na labis niyang hinangaan dito. Nasabi pa nga niya dati sa sarili na gusto niyang tularan ng ama. Nanghihinang napaupo na lamang siya. Dapat na ba niyang i-give off ang nararamdaman niya para kay Angelica? Nakalabas na ng hospital si Bening at maayos nung inaalagaan ni Mia sa bahay. Balik siya sa dating ginagawa. Alas 5 pa lang igising na siya at nagluluto na ng almusal. Pagkatapos ay maglilinis ng bahay at maglalaba. Buong akala ni Mia ay magbabago niya si Victor dahil sa nangyari sa ina nito. Hindi pala. Tulad ng mga naunang gabi, hating gabi na naman kung umuwi ang asawa niya. Isang gabi, siya na lamang ang gising dahil hinihintay pa nga niya ito. Inaasahan na niyang lasing na naman tong uuwi. Hindi nga siya nagkamali. Susuray-suray na pumasok to sa silid na agad niyang sinalubong upang tulungan.
Bitiwan mo nga ako. Tinapig nito ang kamay niya na muntikan pa niyang ikatumba. Baka matumba ka na naman. Kaya kong sarili ko. At wag mo nga akong mahawak-hawakan. Nandidiri ako sa'yo. Asik nito at pinukol nga siya na masamang tingin. Hindi na niya natiis ang sarili. Nagsimula na siya magpahayag na nararamdaman sa asawa. Bakit bang laki ng galit mo sa akin? Ginagawa ko naman ang lahat pero para sa'yo kulang. Kung hindi mo ko kayang mahalin, respetuhin mo naman ako bilang asawa mo. Nangingilid ang luha niya at halos manginig din ang katawan niya. Nakakapagod ka ng mahalin. Dugtong pa niya. Sino bang magsabi sa'yo na mahalin mo ako? Tanong nito, tiningnan pa siya nito na masama. Kung ganyan ka rin lang pala, sana hindi mo na ako pinakasalan. Sana hindi mo nalang tinanggap ang in-offer sa'yo ni Mommy. Kinagawa kong lahat na dapat sana'y hindi. Pero sa'yo pasahan lang ako. Dati, masaya na ako sa tuwing nakikita kita. Pero ngayon, mas okay pang hindi kita nakikita. Kasi parang dinudurog ang puso ko. Kasama nga kita. Asawa na nga kita. Pero bakit ang layo-layo mo? Tao lang din ako. Napapagod din ako. Tuluyan nang bumigay ang luhang kanina pang nagnanais kumawala sa mata niya. Gayunpaman, ay hindi man lang niya kinakitaan ng kahit kaunting awang asawa, kaya't minabuti niyang lumabas ng silid. Natagpuan niyang sariling walang patid ang pagluha sa likod bahay, na kung saan ay may munting kubo na ginawa roon ang biyanan niyang lalaki. Doon inilabas niya ang bigat na nararamdaman. Daig pa niyang isang basang sisiw. Nanliliit din siya sa sarili, lalo na nang maalalang sinabi ni Mimi na magkita sila. Napaisip siya. Tama na bang katangahang ginagawa niya sa sarili? Dapat na ba siyang sumuko? Subalit lahat ng sakripisyo niya ay mauuwi lang sa wala, kung susuko na lang siya. Pero hanggang kailan siya lalaban? Hanggang kailan niya ipaglalaban ng pag-ibig na walang pagmamahal?